Sino nga ba ang pinakamalakas na mid lane hero ngayon sa Mobile Legends? Ito ang mga tips and tricks sa mid lane na kailangan mong malaman. Kung mid laner ka, dapat alam mo kung sino ang tamang meta mid lane hero na kailangan mong gamitin depende sa kalaban. Pero ngayon, hatiin natin sa tatlo ang klase ng mga meta heroes. Una ay yung situational, pangalawa ay yung mga strong heroes, at pangatlo ay yung priority hero. Umpisa natin sa strong heroes ngayon. Si Pharsa sa mga malalakas na hero ngayon, lalong-lalo na kapag meron kang kalaban na marksman. Dahil sa layo ng range ni Pharsa, may hirapan makapwesto ang mga marksman. Tapos kayang-kaya pa niyang i-burst ang mga ito. Mahirapan ka nga lang sa mga kalaban na madaling makakaabot sa'yo, kagaya ni Arlott. Ganun din kay Selena na kapag ikaw ay nag-ultimate, papanaan ka. Isa pa sa mga strong meta mages ngayon ay si Eve dahil sa bilis ng kanyang skill 1 na nakakapagbigay sa kanya ng movement speed at shield, kayang-kaya niyang i-poke ang mga hero na mababagal lumakad. Kaya basta wala masyadong dash, may hirapan kay Eve. Counter nito yung mga mababagal na jungler. Pero isa na sa magpapahirap sa'yo ay etong si Hylos. Kasi may movement speed ito, kaya matutulungan niya yung mga kakampi niya na tumakas o kaya naman mapuntahan ka. Ganun din etong si Claude. Mahirap mag-Eve kapag may Claude sa kalaban, uultihan ka lang sa likod. Tapos kung mid lane ka naman, pwede kang magkadita kapag may Eve na kalaban. Easy target yan kapag nag-ultimate na. Kailangan mo lang talaga ng tamang timing. Isa din sa mga strong heroes ngayon sa rank game ay etong si Kadita. Kayang i-burst down ni Kadita ngayon yung mga meta heroes. Tapos ang hirap pa niyang i-take down at hulihin. Problema rin si Kadita, lalong-lalo na sa mga damage dealer nyo sa team, kagaya ng mga mid lane at gold lane. Ang daming nagkakadita ngayon sa high rank guys, legit. Isa din sa mga malakas na meta hero ngayon ay etong si Setien. Kaya nitong i-counter yung mga hero kagaya ni Luo Yi. Pag nag-ultimate yung Luo Yi, mag-ultimate lang yung Setien, kaya mare-reveal kung saan ito papunta. Strong lane din etong si Setien dahil na-buff ang kanyang first skill. Ang sakit na ng damage at mabilis nang mag-clear. Bagamat kayang tanggalin ni Kadita ang iyong passive, pagdating naman sa laning, may hirapan si Kaditang tapatan ka. Kasi grabe mang poke etong si Setien ngayon. Ingat ka nga lang talaga sa mga XP laner na ikaw ang target kagaya ni Yuzong, Lapu at iba pa. Pero kapag nakuha mo ang tamang paggamit at positioning ni Setien, may hirap siyang kalaban talaga guys. At ang top priority mid lane hero ngayon ay walang iba kundi si Shushin pa rin. Mapa solo or 5-man ay kayang-kayang bumuhat ni Shushin. Literal, mas pinalakas na kasi yung damage niya ngayon. Hindi na lang siya pang crowd control. Bagamat wala masyadong gumagamit sa kanya sa low rank, pagdating sa high rank siya ay pinag-aagawan. Mapa assassin or fighter or kahit utility jungler kasi ang kalaban niya ay kaya niyang makipagsabayan. Ito lang ang ilan sa mga tips na kailangan mong tandaan kung gagamitin mo ang pinakamalakas na mage ngayon na si Shushin. Una sa lahat, gamitin mo yung iyong skill 2 pang check bush. Pero kailangan matamaan muna yung kalaban na nasa bush bago ito ma-reveal. Sa early game, kahit wag mong babara ng skill 2 mo yung bush, papindot-pindot lang para tipid sa mana. Kahit kasi wala ka nang tinatamaan ng skill 2, magko-consume pa rin ito ng mana. Sa early game, pwede mo munang istakan ang kalaban, tapos wag ka muna mag-skill 2 para mag-recover ang mana mo gamit yung passive. Tapos kapag naubos mo yan, pwede ka nang mag-skill 2 ulit para mabuhat yung kalaban at ibagsak ito. Tapos saka mo siya bababaran ng skill 2 ulit. Kapag kasi hindi mo pa siya pwedeng paangatin, meron kang 25% damage sa kalaban. Pero yun nga, dapat lagi kang aware sa iyong mana. Stakan mo muna yung kalaban, tapos saka ka magpahinga para mag-regen yung mana mo at ready ka nang buhatin ito, tapos babaran ng iyong skill 2. Kapag naman marami kang kalaban, mas maganda kung yung makunat ang mabuhat mo, tapos saka mo ibato doon sa malambot na kalaban. Kapag kasi mataas ang HP ng nabuhat mo, mas malakas ang damage ng pagbagsak ng iyong skill 2. Pero pag maliit ang HP nung nabuhat mo, mahina lang yung damage. Nangyayari to guys lalo na kapag clash.
Minsan yung may stack na ay yung mas makunat yung buhay. Kaya pwede mo siyang mas unahing buhatin. Tapos saka mo siya ibato doon sa kalaban na malambot. Lagi mo lang tatandaan na si Shushin ay malakas kahit sa laning pa lang. Kaya early game pa lang ipoke mo na kagad yung kalaban. Lalong-lalo na kapag matitake-down na yung minions mo, ibig sabihin nun lalapit na yung kalaban mo para mag-clear. Kaya ito na yung time mo para ipoke yung kalaban. Mapipilitan siyang saluhin yung skill 2 mo. So sa early game, elegant gem muna, tapos saka ka magsasapatos at anti-heal. Ito nga pala ang item at emblem ko kay Setien, lalo na kapag solo lang. Importante kasi kapag solo guys na ganito yung build, kasi kailangan mo talagang bumuhat. Pero kapag 5 man na, ito naman ang gamit kong emblem at item. Kasi kailangan mo ng sustain dyan. Yon, ang next naman natin ay yung mga situational hero. Pwede pa rin magamit pero depende sa sitwasyon. Una na dyan syempre si Lunox na pwede mong gamitin pangpalit sa mga marksman, lalo na kung naka-double fighter setup kayo. Kung may ka-combo hero ka na pang-hold, magandang gamitin to. Pero yun nga, situational picks lang ito at mahirapan ka rin sa mga hero na may crowd control kasi hindi mo magagamit ng ayos ang iyong Dark Ultimate. Kagaya din ni Lunox, kung double fighter ang gamit nyo, possible pa ring mapick etong si Kimi. Pamalit ito sa marksman. Kung hindi ko naman nabanggit ang hero mo, pero malakas kang gumamit nito, ay walang problema. Nasa tamang sitwasyon ka. Ang mga nabanggit ko lang ay yung mga heroes na may advantage ngayon sa meta. Pero depende pa rin talaga yan sa gumagamit. Yun lang muna for this video. Maraming salamat sa panonood and to God be the glory.